Kaya nawala pa oh. Naputol na signal. Nako, sayang. Sayang. Dami ko na naituro. Naputol pa. Di bali, ulitin ko na lang. Kasi ang haba na. Ibalik ko na lang to sa simula para magkaroon kayo ng kalaman dito sa paggawa ng mga ano ba, mga collision, mga bangga na sasakyan na mga bagay na hindi naiwasan sa pagmamaneho. Katulad nito. Ayan. Kaya nabingkong ng gusto dahil ano na siya, na marupok. Ayan. Tapos yung cambio, ano na siya, yung tawag nito, wala nang cambio sa atras kasi nga napitpit itong mga linkage. Ayan, to yung sa loob, yung sa ilalim. Ayan, kailangan kailangan unatin muna tong katawan, tong kaha. Pag naunat ang kaha, saka maalain yung nandun sa loob dahil nakatukod doon sa bakal kaya walang atras. Pag cambio mo atras, natukod na siya kaya wala siyang atras, puro abanti na lang. Pero konti nga lang napasok nito, segunda na lang napasok, wala nang tersera kasi nga hindi na makagalaw yung yung conversion. Ito katulad ng lubog kaya kung bali dapat siya, konti lang hubog pero doon humubog sa gitna. Mas malaki ito nung kinuha ko doon kasi talaga ito dikit dito. Ayan, sa lugar na yan. Tapos yan, nakanganga ng todo yan. Itong doon ko na binaklas yung pinto doon sa doon sa impounding dahil hindi nga mabuksan, pati yung manubila nakadikit yan sa upuan. Nakataas lang yan, nakadikit yan dyan, kaya hindi na magkasya yung tao pag umupo. Ang ginawa ko, hinatak ko muna ng tinalian ko tali, tapos pinabante ko yung sasakyan para makapasok doon sa loob ng ng manubila. Tapos nung naikambyo na, ginakan ko rin dito para alalay, para hindi mahirapan yung naghahatak na sakyan kasi simentado, simentado yung impounding, wala talagang mapagtalian na puro sakyan. Kaya ngayon, nauna to, nung naikambyo na, ayos na, kahit permira lang, wala nang aganda na ng napasok na ng segunda. O yun, takbo na, malayo yun, siguro mga doon sa pinagdalhan na sa mga hanggang 15 kilometers yata mula dito, kinuha ako doon. Ito yung paano paggawa. Hahatakin yan dito, tuturo ko na sa inyo kung paano. Malay mo, meron dyan isa sa nanonood sa akin, isa nanonood ng video nito na mayroong interest sa paggagawa ng sasakyan o pag-uunat ng mga nabangga. Malaking bagay yun kasi tuturo ko na, maliit na lang. Normal naman sa isang sasakyan na maraming tornilyo. Ang malaka doon, mauna na matutunan mo yung pagtanggal ng tornilyo para malinis yung malinis pagkagawa, may balik mo sa dating align. Pero hindi mo magawa kung hindi mo tatanggalin yung mga tornilyo, tatanggalin yung kung anong mga bagay dyan na nakadikit para kung pwede pa siyang maayos, magagawa ng paraan kung matino, hindi siya papalitan. Ganun ang para makita din kung anong dapat palitan pag nabaklas na siya. Ang kailangan dito, tsaga. Hindi pa pwede na mainitin ang ulo mo. Kailangan mahabang pasensya mo dito. Kahit ganitong trabaho, pinag-iisipan din kung paano mo gagawa na maunat na hindi ka mahirapan ang katawan, hindi mapapirsa yung katawan mo. Kailangan mag-isip lahat ng bagay, pag-isipan kung paano. Katulad nito, malan to, basic lang gawin to pagka ganito mga bangga na lang, dahil hindi masyado siyang maraming accessories, kaya konti lang mga accessories dito sa panlabas. Yung mahirap yung mga mga luxury, ayan na mahirap kasi puro yun, punong-puno ng pisa yun, kaya doble ingat ka doon. Kung may mga pisa na na mga buo, iingatan hindi masira, ayusin, kasi hindi naman tayo katulad sa akin. Ang ginagawa ko, aayusin, hindi sisirain, kasi mayroong mga bagay na sa sobrang mabilis na pagtanggal nababasag, kaya yun ang mga bagay na iwasan. Hanggat maaari ma-recover yung mga pisa, i-recover para
hindi masyado malaki ang gastos. Makatipid-tipid ng mga pisa. Sa bawat pisa kasi yan, mamahal niyan. Kaya kailangan na talaga yan, magiging matipid ka sa sa mga materialis na hangga't maaari kung buo ibabalik para hindi masyado lalo na kung yung mga sasakyan na alanganin yung mga pisa malalayo. Walang problema kung malapit lang yung mga pisa, yung problema kung malayo. Halimbawa tatawid pa ng dagat, tatawid pa, isasakay pa ng eroplano, isasakay pa ng barko. Mahirapan talaga ng gano'n ng pisa, lalo na yung mga imported sa galing bansa, yung mga bago. Kaya kailangan maingat sa mga pagtanggal. Sa pagtanggal pa lang maingat na. Hangga't maaari iwasan nun masira yung mga pisa. Kasi napakahalaga nun. Kasi hindi tatakbo ang sakyan pag kulang ng pisa. Parang tao din yun. Pag may sakit o may bali na buto, hindi rin tatakbo talaga yan. Hindi makalakad. Kaya kailangan matuto. Kung sino man may gusto matuto, una magtanggal ng tornilyo, o doon pangalawa yung yung yan, laging defensive sa trabaho. Kailangan ingatan ang mga pisa na tatanggalin. Maliban na doon sa nadurog, wala na tayong magagawa doon. Ang importante, magagawa ng maayos, matanggal ng maayos. Kung hangga't maaari na hindi masira, ingatan. Yun ang pinakamahalaga. Yung pag-unat na kasi madali na lang pag-unat. Yung mga pisa matagal kasi hahanapin mo kung saan mga lugar. Kung sino mayroon, pupuntahan mo. Pero mas maganda-ganda naman kasi na tayo, yung mga high-tech na. Sa cellphone lang, chat mo lang, okay na. Messenger, okay na. Makakakuha ka na ng mga ganun mga parts. Classic. Mula sa mga gulong, mga ilaw, o kung ano pa mga pisa, nakukuha na ngayon sa online. Kaya mas maganda na talaga. Marunong ka mag-ingat. Number 1 ng pag-iingat. Kahit ang ginagawa mo, mga bangga, ingatan mo ng todo talaga yan. Kasi yan, pag hindi mo na ingatan ng isang pisa, nadami yung sira. Kasi halip na dalawa lang, dagdagan mo pa ng isa, o di maging 3 na. Problema na yun. Dapat kailangan maingat sa pagbabaklas. Tapos mga pangilalim, mga tubo, ang wiring, kasi kahit nabanggayan, hindi man nasisira yung wiring yan. Kung mayroon man napuputol. Kaya para hindi mahirapan, doon sa naputol, doon lang idudugtong yun. Kasi kung babaklasin mo pati mga wiring, pagbalik mo mahirapan ka kasi iba yung gawa ng original na mag-wiring ka ng bagong gawa, bagong lahat bago. Pa yun, matawag nito, malambot yung wire, tapos hindi siya matigas, kahit saan mo bali-baliin, nasunod. Pag mga luma na, nagagamit na, malutong na yung wire, matigas na, mahirap na ipasok doon sa mga butas kung saan pinadaan yan, nahirapan na. Dagdagan pa ng mga clips, yung mga padikit na mga para hindi siya nauga-uga. Hindi, ang hirap nun, nakatip yun, ang gaganda ng mga tip nun, matibay yun. Dapat talaga lahat ng ingatan, kahit sa wiring, pagtanggal ng wire, ilaw, mga terminal, kasi pag hindi maganda hawak mo, pagbunot mo kasama bumbilya, masisira. Okay lang kung bumbilya masira, ako mahirap mahugot yung saksakan sa puno ng wire. Paghahanap ka nun, mabibili mo mga hindi na magandang klase. Kaya yung magandang klase, mga original na ingatan yun. Kasi dandahan, kung matagal man, kung ilang minuto mo bago matanggal, tsagaan mo para matanggal lahat yan na hindi masisira. Kasi pagbalik mo, kung bumbilya, normal ang bumbilya, lagi nasisira yon.
Pag natagtag, nalubak, nasisira yun, naputok yun. Kaya ang kailangan sa ganitong trabaho, matyaga, hindi ka maarte, lakasan ng loob kasi wala nagtuturo nito, mga ganitong trabaho. Wala man to sa school yung maggagawa ka ng mga bangga. Kaya ang gagawin, yung isip lagi ang gagamitin, paikutin kung paano, ikot-ikutan mo yung sasakyan, paano gagawin na madali, saan pwede unahin, o yung matumbok mo yung isang hatakan lang, paghatak mo na gagalaw lahat. Yun, ganun lang sa sistema ng pagunat, para hindi mahirapan. Pag matumbok, pag hindi makuha sa sinumbok, dalawang timblak gamitin mo para susunod yun, hindi na mahirapan. Pag isa lang, hirap yun dahil siyempre matigas yun, bangga yun, nagkaroon siya ng mga kanto-kanto kaya tumigas. Pag isa lang, pursado yun, tsaka matigas hatakin. Pag dalawa, palitan, malambot lang siya, bawat hatak malambot. Pag matigas konti, hatakin naman yung isa, kaya mas mabilis ang trabaho. Ganun ang pinakamagandang gandang trabaho sa hindi nagmamadali. At saka ito, pag ganito, hindi yung hindi pwedeng madaliin, lalo na kung susundin mo yung quality na trabaho, ibabalik mo sa original. Hindi maganda pagka masyado ka nagmamadali. Wala namang pagkakaiba yan. Pag sobrang madali mo, na hindi na maganda yung pag naglakad ka sobrang mamadali, hindi na maganda napakan mo, madadapa ka, madudulas ka dahil nagmamadali. Pero kung dandahan ng lakad, nag-isip na yung maapakan mo baka may malalim, ay hindi ka madadapa kasi nakikita mo, nag-isip ka na na malayo. Ganon din ito sa matrabaho ganitong mga sakyan na nababangga. Ito ngayon, pagka inapura mo to, pag binidla mo paghatak, sabitan mo, nakasabit na, binidla mo, ay katulad yan ng mga marupok na, kaya maghiwala yan, hindi susunod yan. Kailangan alalayan mo sa likod. Meron kang gagamitin mo na jack, kayo yung mga mekanikal lang, kasi yung mga hydraulic na mga naman, hindi man nagana pag nakahiga, kailangan mekanikal, gamitin mo patukod. Alam, katulad dito, tukuran mo dito mekanikal, para malambot lahat. Kung anong mga bagay dyan na maitukod mo, itukuran mo pataas para habang hinahatak mo, nagkakaroon siya ng naalayan siya, dandahan. Yung mga pitpit na halimbawa katulad nito ng pitpit, kung hindi mo ito paprosahin, babalik yan sa dati, basta dandahan lang. Ito yan, pitpit yan. Pero pagka dandahan lang ang trabaho mo dyan, susunod yan sa dati. Maniwala kayo sa akin, susunod yan. Kahit yan yung kapitpit yan, susunod yan dandahan. Huwag mo lang madalin para hindi mapunit ang yero. Kasi pag pinursa mo, mapupunit ang yero, lalo nasisira. Kailangan dandahan lang talaga, alalay lang. Susunod yan. Excuse me. Susunod yan. Kaya pinakamaganda kung maingat. Una, sa pagtanggal ng tornilyo, lalo na mga kalawangin. Hindi pa pwede natanggal, babali na tornilyo. Ay di bago na. Pag nabali, dagdag trabaho yon. Alam mo kung bakit hindi magdadagdag ka ng trabaho. Bubunutin mo yung nut. Kasi kung papalitan mo ang tornilyo, magpapalit ka, masisira ang alignment doon. Masusunog yung magbago yung mounting, kung ano man bagay, magbabago yun. Hindi na siya mabalik sa dati na 100%. May balik yun, mga 95%, kasi yung paglagay mo ng tornilyo, lumihis na yun ng konti. Hindi mo na ma-perfect yun pag natanggal yung nut. Pag palit ka ng nut, yung gusto mong putulin, katingin, wala na yun, sisira na. Mas maganda yung original, yung nakatanim na nut na doon nakabaon, nga hindi mabali yung tornilyo. Madali man lang yun. Yung tornilyo naman, tornilyo na matitigas, kinalawang, mayroon namang iba dyan mga chemical na gagamitin, pero matagal pa yun. Pinakaganda, acetylene talaga, gas. Pag binaga mo yan, pagkatapos baga, buhusan mo tubig, laglag lahat yung mga kalawang niya, wala matitira dyan na kalawang. Pag pihit ng tornilyo, lambot.
hindi ka na mahirapan, hindi ka pa nagpalit ng tornilyo. Yung tornilyo na gagamitin, o hindi na, kung naubos yung thread, o saka mo palitan ng bago. Oh. Yun doon ka magpalit. Kung hindi na talaga pwede kasi kinain na ng kalawang. Pero hanggat kaya, walang problema. May babalik yun. Kung kakunti mo lang bawas, dulo lang. Ay yung gitna nun, wala mang bawas yun. Buo pa yun. Ganun ang mga diskarte. Ito, kaya hinabaan ko. Para challenge din ito. Kung papayagan itong upload ko na ganito kahaba, kasi paabutin ko ito ng kalahating oras para marami-rami ko yung matutunan, lalo na sa ganitong pamaraan sa pag-uunat dito sa sakyan. Kahit anong klaseng sakyan, mahirap talaga mag-unat yan, lalo na kung wala kang gamit at saka hindi ka nag-isip kung paano unatin. Malalamog lang ang sakyan, hindi mo maunat. Pero kung marunong ka napag-isipan mo saan mo bibirahin, saan mo tatalian, saan mo tutukuran, malambot lang. Kahit pa sabihin pa mga heavy duty yan, basta matumbok mo yung pagsabit mo para unatin. Pag nakuha mo yung doon, yung pwesto na dapat hatakin, susunod yun kahit anong kapal ng bakal, kahit pa mga chassis yan. Hindi talaga na gano'n yan. Hindi talaga maaaring hindi siya susunod. Pero may alalay naman doon. Para lumambot, painitan ng acetylene yan. Acetylene, babagahin yan. Para malambot. Pero hindi na ganun kahirap. Mabilis yun. Parang na lang yun. Parang nakita mo yung karton na gusot. O parang gano'n na. Hawakan mo sa dulo. Dandahan. Ganunin mo. O parang gano'n na lang yun. Pero alalay doon na acetylene. Ganun ang kailangan gawin. Gusto kong ipaliwanag ng maigi pagdating sa mga pagano ng pangga. Kasi talaga sa experience ko halos mula nung mula nung 1991 ganito ng trabaho ko sa pag-uunat ng mga bangga, paggagawa ng mga bangga. Yung mechanical, siguro pisa naman ako sa mechanical, bata pa ako, 1986. Simula ko dyan sa mga wiring, mag-rewind, gawa ng battery, yan, gagawa ko yan, gawa ng mga repair ng alternator, starter, yan, linis ng radiator, ayan ang gawa ko ng mga, hindi pa naman ako masyado malaki noon, kasi bata pa, ang 14 ako, yun ang trabaho ko. Pumasok naman ako ng school, sa talyer pa rin ako nauwi nung panahon na yun. Naikwento ko na lang para lubos-lubusin ko na. Baka sabihin nyo na ako walang nalalaman. Mayroon na. Kasi nag-aaral ako na pumasok sa school para kinuha ako ang mga tsuri. Kasi sa school puro tsuri lang. Mayroon naman na aktual pero kakunti lang. Kumbaga hapyaw-hapyaw lang yun. Bahala ka ng diskarte kung paano mo diskarte pagdating sa aktual. Parang ganun lang. Yung guide lang yung tinuturo ng mga teacher, mga maestro. Yan ang guide. Guide lang yun. Tapos bibigyan ka ng sulatin ka, diagram ka, paano. Ayun, yung mga style sa mga teacher, tuturo sa iyo. Mga instructor kung paano nila ituturo na saan mabilis matuto yung mga estudyante. Kaya dito kung mayroon namang gustong sa ganitong trabaho, ayan, tulad niya, ayan, maliit na yung pintuan, kaya yung pinto nga nagusot yun ayaw ko lang videoan kasi baka may bawal doon dito naman siguro sana magtagumpay ako dito na hindi masira itong video na to. Kasi gusto ko paabutin talaga kalahating oras. May ituro ko sa inyo yung mga basic na trabaho pagdating sa mga bangga. Katulad nito. Saglit man lang ito Ang problema matagal dito, yung maghanap ng pisa. Yan ang yan ang matagal. Pero pag-unat madali lang. At saka matagal din. Lalo na pag-repair. Repair na hindi sa bangga. Yung kinakalawang na as
gagawa ka, mumuldurahin mo yun. Kasi hindi naman pwede i-bender yan at maano naman yun. Masyadong maiksi yung groove, yung mga guhit-guhit, yung mga kanto. Hindi na, wala yun. Yan, mano-mano na yun. Medyo matagal yun. Kasi pupukpukin mo, isa-isang kanto. Gagayahin mo yung forma. Gagamit yan ng mga papel para makuha mo yung forma. Tapos saka mo muldurahin. Guhitan mo yung mga pinormahan mo, doon mo rin iguhit. Doon mo muldurahin. Isa-isa. Kung ilang kanto, kung 10 talaga yun. Kasi pag nagkulang isa, lulundo-lundo yun dahil manipis ng mga flooring. Hindi na makatulad ng mga truck na wala nang kahit hindi mo yupiin dahil sobrang kapal ng bakal na yun eh. 1/4 yung bakal, 5/16 flooring. Ay wala nang yupiin. Eh katulad nito, katulad yan, manipis lang yan. Gidsiitin lang yan, standard. Kaya manipis. Hindi yan, hindi siya Kaya kailangan moldurahan mo para kasi pag ginamitan mo kapal, hindi obra. Bibigat yung sasakyan, maliit yung makina. Hindi obra. Kaya kailangan manipis ng mga sasakyan. Kaya ngayon, matulin ng mga sasakyan yun dahil manipis ang kaha. Ganun yun. May natutunan kayo doon. Dito naman sa paggagawa, sa sa latero o pag-repair ng mga flooring, ang kailangan dito matyaga ka talaga at kailangan hindi ka mainipin kasi pag-isipan mo kung paano mo makuha, paano mo ultra ng kanto, paano mo makuha yung alignment na pag nayupi yung yero, pag namuldurahan mo na, paano siya abot may sakto doon sa dati sa original. Yan ang kailangan. Nga pagliko ng habang nagmumoldura ka, nakuha ng hubog kasi ang yero uiksi na yun, liliit na yun. Kailangan makuha mo. Doon sa daming kanto ni hubog mo, ginawa mong kanto, original, kailangan pagdating sa tagiliran, 0-0 yun. Nawala siyang walang awang, ang ganon. Para ang yero hindi mabugbog at saka ang ganda tingnan. Yun. Walang singaw. Pero kung maraming malayo, naggawa ka, malayo yung forma, wala yun. Ampaw-ampaw yun. Ang kanto, yan, yung mga labi lang nadikit pero sa gitna hindi. Kaya madali madali din siya masira kasi labi lang nakadikit, hindi nakadikit yung nakaliko ng ganon, ganyan. Dapat magdugtong yan. Nakaganon siya. Ganon dikit para matibay. Pag dulo lang, nakaganon lang mga dulo-dulo, nakaganon lang, asahan niya. Hindi nagtatagal yan. Kasi yung spot mo, pag oras kinalawang, doon lang bibitaw yun. May natutunan na kayo doon sa mga sinasabi ko. Marami pa akong gusto sabihin dito, lalo na sa mga ganitong gawain. Ang number 1 yung pag-iingat talaga ng mga katulad nito. Yan pakita ko sa inyo. Yan mga tubo. Buo yan. Dapat ingatan lang yan. Naliko lang siya. Pero buo yan. Yung mga dyan sa ilalim, buo yan. Ngayon, kung birahin mo ng birahin yan, masira, ay nadagdagan mo na yung trabaho mo. Bawat isa dyan, pag nasira mo yun, bukod sa trabaho, gagastos ka. Siyempre, bunuhan mo, hindi naman kasali sa usapan yun. Di ikaw ngayon ikaw ngayon ikaw ngayon maabala kasi hanapin mo pa yung pisa. Kung malayo-layo, umamasahe ka, magbabayad ka. Kung nakapila yan doon sa paggawaan, kung wala yung gumagawa doon, di uwi ka. Babalik ka lang kinabukasan. Kung bibili ka ng krudo, paano ngayon yan? Doble na ang gastos mo. Paano pa? Naggastos ka na. Naubos na yung araw mo na kabalik-balik. Ingat talaga. Kaya laging mag-ingat sa lahat ng bagay. Kahit sabihin mo na napangga na yan, wasak na yan. Hindi lahat ng pisa doon nasira. Kakunti lang yon. Kung alin tinamaan, doon lang yon. Yung iba nadamay lang yan. Kaya lumiko, akala mo sira. Pero hindi sira yon. Yan ang pinakamaganda na ingatan mula sa pagtanggal ng tornilyo. Doon ka na. Kasi marami nagtanggal ng tornilyo na putol. Sige putol. Pihit ng pihit. Pag matigas rin siya. Kung maliliit na tornilyo, yung digits lang na gaganyan na kaliliit. Pag pinirsa mo, saglit man lang yun. Bali agad yun. Wala na. Wala na yun. Ka na doon, problema ka na kasi nabali. Tatanggalin mo yung naputol at ibabalik mo yun doon. Yun ang kasi pag-unat, yun ang guide para maibalik mo sa original, yung mga nabali na tornilyo,
kailangan matanggal mo na putol para pag nagtornilyo kasi kakabit mo, sakto yan doon. Ngayon kung ano, na pinirsa mo, pag hindi pa sumakto doon sa kakabit ng pisa, ibig sabihin kulang pa sa align yun. Ngayon kung kinating mo na, o saan ka kukuha ng guide? Dito kasi sa mga ganito, pinakamalaki na yung ano, mga pag lumis ka, yung 316 ang laki, malaki na yon. Hindi na mahirap na ano yan, mahirap na habulin ng ano yon. Ang gagawin, dadayain mo, bubutasan mo ngayon ng pisa. Halimbawa yung tornilyuhan ay lumihis yung paggagawa, pagunat mo ng nabangga, mahirapan ka na magano noon. Kasi pati yung bago, matatapyes yun, masisira pati yung bago. Di ba? Na kailangan 0-0 paggawa para pag bumili ka ng bago, sakto na yung mga pisa. Halimbawa, panlabas lang siya, ay itatapal lang, katulad dito. Kailangan ito, may bibilhin ng pisa, kailangan sakto. Hindi yung lalayo dito sa ano, yung mga ito, mga tornilyuhan. Ayan, katulad dito. Ayan. Kailangan isakto siya. Hindi siya mabingkong kasi pag salpak noon, sakto. Ngayon kung hindi sakto 'yan, uukaan mo ngayon yung ano, uukaan mo yung yung kinabit mo dito, uukaan mo siya. O dito tatabasin. Kaya malalong mahirapan. Guys, malapit na matuyo yung laway ko. Lunok muna ako. Kaya ang kailangan dito, maingat ka sa pagtanggal ng tornilyo kasi para bawas sa trabaho yon. Kasi kung naputol, nako, lagi yan. Na-triple trabaho mo. Pero pag hindi mo naputol, isa lang. O lahat yan, kung hindi mo naputol, perfect mo naputol, pagbalik mo, wala. Yan lang, dalawa lang. Baklas, kabit. Pag naputol, nasira, papalitan mo, bili ka tornilyo. Ang isa pa, pipinturahan mo pa yung nasunog mo. Dinadubli na. Nagpalit ka ng tornilyo, nabala ka na, nagpintura ka pa. Hanggang dyan. Lalong napatagal ang trabaho. Kailangan maingat sa pagtanggal ng tornilyo. Una pa lang pagtanggal ng tornilyo. Lalo na kung tinanggalan mo may mga wire na nandoon sa loob ng pisa, sa mga poste. Di magbungkal ka naman, tanggalin mo na naman yung tanggalin mo yung wire para maiwas hindi masunog. Di lalong dumami ang trabaho. Ayan ang ko sinasabi na maingat para hindi masira, kakunti lang, pagtanggal pa lang, ingatan na. Malapit-lapit na matapos yung ko sa inyo, mga sinasabi. Kasi ito, kailangan kong gagawin ko talaga to para ito ko sa mga gustong matuto sa latero na una, maging malawak ang isip. Kahit ganito lang trabaho marumi, pinag-iisipan lahat. Hindi pwedeng hindi pag-isipan. Sayang ang pagod, gastos, kung hindi mo pag-isipan. Papagod ka talaga, tapos maliit na lang matitira sa'yo. Kasi magagastos ka. Kaya ganito trabaho, tinuturo ko na pagtanggal pa ng tornilyo, maingat na para hindi lalaki, dadami at maayos ang gawa niyan pagka perfect yung pagkatanggal mo ng tornilyo. Ayan guys, sasabi ko sa inyo mga idol, hanggat kaya matanggal ang tornilyo na hindi maputol, yun ang dapat gawin. Lahat ng bagay, iingatan yun. Kahit bangga yan, hindi lahat nasira, kakunti lang. Mayroon na yupi, sabi na sira. Niwala kayo, hindi sira yun. Nasira sa labas. Yung loob hindi. Hindi lahat yun. Ilan-ilan lang ang nasira nun. Kung titingnan mo, halos lahat sira. Pero, lalo na ngayon mga plastic ngayon, hindi yun. Sa paningin lang ng tao yun. Pero sa manggagawa, hindi sira yun. Maniwala kayo. Sabi ko na gano'n. Ito na tandaan nyo, ang pagtanggal ng tornilyo ang una nga hindi masira. Ayan. Sunod ulit na video, abangan nyo yun.
malamang maiksi na, pwede ko nang habaan, depende na lang. Ayan, maraming salamat, huwag niyong kalimutan ibahagi sa iba para magkaroon ng kaalaman.